Breaking news mga kabayan. Isang proyektong pantapat daw sa baha. Itinayo sa lugar na hindi naman kailanman binabaha. At isang multimilyong pisong gusali. Tila naging monumento ng mga kalansay na bakal. Ano ang hiwaga sa likod ng mga ghost project na ito? Pangalawang breaking news. Dalawang higanting ahensya ng gobyerno na nangongolekta ng bilyon-bilyong buwis. Isinusulong na buwagin na. Ito na ba ang sagot sa walang katapusang korupsyon at pasakit sa mga taxpayer? At panghuli sa ating mga balita, isang sikat na senador bigla na lang pinagbawalan ng korte na umalis ng bansa. Ano ang nakitang matibay na ebidensya ng mga otoridad na nag-udyok sa kanila na higpitan siya ng ganito? At bakit ito tinawag na isang malaking hakbang para sa hustisya? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa panahon kung saan bawat pisong hinuhulog natin sa kaban ng bayan na may katumbas na pawis, pagod at sakripisyo ng milyon-milyong Pilipino, isang nakakabahala at halos surreal na kwento ang sumabog. Isang kwento na hindi katang-isip kundi nakarecord mismo sa opisyal na datos ng gobyerno. Ayon sa isang exclusive report ng Bilyonaryo News Channel, dalawang magkahiwalay na proyekto ng pamahalaan sa San Pedro, Laguna ang nababalot ngayon sa mabigat na kontrobersya. Una, dahil itinayo raw ang proyekto sa lugar na hindi naman kailanman binabaha. At isa pa, dahil nagmistulang iniwan na lamang ito upang kalawangin sa ilalim ng araw. Ang sentro ng unang misteryo ay ang South Peak Subdivision sa Barangay San Antonio. Isang private village na kilala sa tinatawag nilang overlooking vibe. Mataas ang lokasyon, elevated, strategic. Sa madaling salita, hindi ito ang tipikal na lugar na inuuna para sa flood mitigation infrastructure. Ito mismo ang ipinunto ni Attorney Jude Ahmed, ang complainant. Ayon sa kanya, kahit noong manalasa ang malalakas na bagyo sa nakaraan, hindi kailanman umabot ang baha sa kanilang komunidad. Topographically speaking, natural drainage ang kalaban ng baha sa lugar na iyon. Kaya naman, isipin nyo na lang ang kanyang pagkabigla nang sa transparency portal mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay may nakalistang multimilyong pisong flood control project sa loob mismo ng kanilang subdivision. Hindi lang basta proyekto, may nakasaad pang 44% completion rate. Ibig sabihin, halos kalahati na raw ang natapos. Ang kontraktor, isang kumpanyang nakapangalan bilang DT Ratio Incorporated. At ayon sa records, sinimulan pa ito noong nakaraang taon. Ngunit narito ang nakakagimbal na bahagi. Nasaan ang 44%? Nasaan ang kalahati ng proyekto? Nang personal na puntahan ng news team ang mismong site na nakasaad sa kontrata, Wrangler at Austin Street, wala silang nakitang backhoe, wala ring hollow blocks, wala man lang bakas ng sariwang hukay o ginagawang drainage system. Ang tanging naroon ay isang lumang river wall na naitayo pa noong 2023 at isang ilog na tinubuan na ng damo. Walang construction signage, walang tarpaulin, walang indikasyon na may ongoing infrastructure project. Nang ito ay erase sa mga kinaukulan, isang di umano'y DPWH personnel ang nagsabi sa isang miyembro ng Homeowners Association na maaaring typo error lamang sa website ang lokasyon. Isang typo error para sa isang proyektong milyon ang halaga. Para kay Attorney Ahmed, hindi ito simpleng pagkakamali. Supposed to be government agencies can be relied upon, no? Anya, ang transparency portal ay hindi dapat treated as draft document. Ito ang official record ng paggastos ng bayan. At kung akala ninyo doon na nagtatapos ang kwento, nagkakamali kayo. Sa katabing barangay Bagong Silang, isa pang proyekto ang umuukit ng mas malalim na tanong. Isang multipurpose building na may dalawang kontrata na umaabot sa kabuuang 78 milyong piso. Sa papel, ito ay dapat tapos na sa loob ng 128 araw. Fast track, efficient. Ngunit sa aktual na site visit, ang bumungad ay tila eksena mula sa isang abandonadong development zone. Mga pundasyong bitin, konkretong haligi na may nakausling kalawangin na rebar, at walang palatandaan ng progresong inaasahan sa ganitong kalaking pondo. Ang mas lalong nakapagpapataas ng kilay, nang subukang kontakin ang mga kontraktor na nakalista sa mga kontrata. Ang contact number na nakarecord
ay pagmamayari pala ng isang pribadong individual na walang kaalam-alam sa anumang government project. At ang address na nakasaad, isa palang ibang construction site kung saan mismong mga trabahador ay hindi kilala ang kumpanyang hinahanap. Para bang ang mga kumpanyang nanalo sa bidding ay mga anino. May pangalan sa papel pero walang pisikal na presensya sa realidad. Sa puntong ito, hindi na lamang ito usapin ng delay o clerical error. Ito ay usapin ng accountability, usapin ng transparency, at higit sa lahat, usapin ng tiwala ng mamamayan sa sistema. Kawawa kasi ang Pilipinas, mayaman ng Pilipinas, pero sa nangyayari mo, naghihirap tayo eh. Emosyonal na pahayag ni Attorney Ahmed. Isang linya na tila sumasalamin sa mas malawak na sentimiento ng publiko. Ngayon, ang panawagan ng mga residente ay umabot na sana sa tanggapan ni Vince Dizon, sekretary ng DPWH. Ang reklamong naihain pa umano noong Nobyembre. May patutunguhan kaya? Magkakaroon ba ng forensic audit, field validation? O mananatili na lamang itong isang multo sa transparency portal, isang digital footprint ng pondong tila naglaho na parang bula? Habang patuloy na binubusisi ng buong bansa ang isa sa mga pinakamalaking anomalya sa kasaysayan, ang tinaguriang flood control scam, isang napakalaking development ang bumungad na nagpapakita na ang mga tanikala ng hustisya ay unti-unti at tahimik na humihigpit. Ayon sa isang masusing ulat ng ABS-CBN News, isang korte sa Maynila ang naglabas ng isang makapangyarihang kautusan na direktang nakatarget sa ilang matataas at kilalang personalidad na sangkot sa issue. Sa pinakasentro ng nagbabagang balitang ito ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya sa kautosang ito si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at 3 pang dating government engineers na sina Roberto Bernardo, Jared Opolencia at Henry Alcantara. Sa isang iglap, silang 5 ay pinatawan ng Manila Regional Trial Court Branch 52 ng isang Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Sa mas simpleng salita, mga kabayan, habang gumugulong ang paunang investigasyon sa mabigat na kasong plunder laban sa kanila, sarado na ang pinto ng airport at lahat ng daan palabas ng Pilipinas para sa kanila. Ang opisyal na dahilan na ibinigay ng korte, may sapat na ebidensya at basehan para ituring silang mga flight risks, mga individual na may mataas na posibilidad na takasan ang mga seryosong kasong kanilang kinakaharap. Upang bigyang linaw ang tunay na bigat at kahulugan ng hakbang na ito, nagsalita si Department of Justice spokesperson, Attorney Paulo Martinez. Ipinaliwanag niya na ang isang PHDO ay hindi isang ordinaryong hold departure order. Ito ay isang espesyal na kautusan. Ang salitang precautionary, anya, ay nangangahulugang isa itong paraan ng pag-iingat na isinasagawa habang ang kaso ay nasa preliminary investigation pa lamang sa DOJ. Ibig sabihin, bago pa man umabot sa korte ang formal na akusasyon, nakikita na ng mga piskal base sa mga hawak nilang ebidensya na may panganib na maaaring tumakas ang mga respondent. Ang proseso ay malinaw. Ang panel ng mga prosecutor ng DOJ na may hawak ng kaso ang siyang nag-apply para sa PHDO. Ito ay matapos nilang suriin ang mga ebidensyang masusing kinahlap at isinumite sa kanila ng National Bureau of Investigation. At ang korte naman, sa sarili nitong independenteng pag-aaral sa ebidensya, ay tuluyang nakumbinsi at sinang-ayunan ang pangamba ng mga prosecutor. Bagamat hindi direktang isiniwalat ni Attorney Martinez ang mga partikular na ebidensya laban sa grupo ni Estrada, upang hindi ma-preempt o ma-prejudice ang kaso, nagbigay siya ng isang napakatinik na pahiwatig. Anya, if the judge had determined probable cause that these respondents or individuals were flight risks, then perhaps what evidence was submitted to the judge is very telling of what could happen in the future. sa madaling salita, ano man ang ebidensyang iyon, ito ay sapat na mabigat para kumbinsihin ang isang hukom na ang posibilidad ng pagtakas ay totoo at kailangang pigilan. Ngunit may isa pang mas malaking pasabog na ibinunyag si Attorney Martinez na nagpapatunay kung gaano kaseryoso ang DOJ sa kasong ito. Ayon sa kanya, permanenteng itinaas na ng departamento ang kanilang pamantayan sa pagsasampa ng kaso. Kung dati, ang kailangan lang ay probable cause o sapat na hinala, ngayon ang bagong standard ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin mga kabayan? Ibig sabihin,
Bago pa mandalhin ng DOJ ang isang kaso sa korte, kailangan halos sigurado na sila base sa kanilang mga ebidensya na mayroon itong malinaw at makatwirang tsansa na mauwi sa conviction o pagkakakulong. Sinasala na nilang mabuti ang bawat kaso upang matiyak na matibay itong makakatayo sa isang tunay na paglilitis at hindi masasayang ang oras at pondo ng bayan. Ang pag-issue ng PHDO kung ipapares sa bagong mataas na pamantayang ito ay nagpapadala ng isang napakalinaw na mensahe sa publiko. Ang kaso laban kina Senator Estrada at sa kanyang mga kasama ay hindi isang mahinang kaso. Ito ay binuo sa matibay na pundasyon, sinuri ng maigi at seryoso ang gobyerno na panagutin ang mga sangkot. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon din ng kaganapan sa panig ni dating Secretary Bonoan na nagsabing handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Nabanggit din niya na tila pinayagan na raw siya ng isang panel sa DOJ na bumiyahe patungong Amerika para sa operasyon sa mata ng kanyang asawa. Subalit, ito ay mabilis at direktang kinorek ni Attorney Martinez na nagsabing ang DOJ ay walang anumang kapangyarihan na magbigay ng permiso para sa pagbiyahe ng sinumang respondent na may kinakaharap na kaso. Ang desisyon ng korte ay isang matunog na kampana na kumakalembang para sa lahat. Walang sinuman ang mas mataas sa batas. Ito ay isang great step forward ayon sa DOJ, isang hakbang na naglalayong gawing airtight ang kaso mula pa lamang sa simula. Ito na ba ang simula ng tuluyang pananagot sa likod ng bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control? Yan ang ating mahigpit na tututukan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang bigat ng buwis na pinapasan ng bawat Pilipino, isang radikal na solusyon ang isinusulong ngayon ng ilang mga eksperto. Isang solusyon na maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng ating gobyerno. Ayon sa isang ulat ng News 5 Everywhere, lumalakas ang panawagan na tuluyan ng i-abolish o buwagin ang dalawa sa pinakamakapangyarihang ahensya ng bansa, ang Bureau of Internal Revenue o BIR at ang Bureau of Customs. Ang tanong, bakit? Para kay dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, ang sagot ay simple, pagod na ang taong bayan sa isang sistemang paulit-ulit na lang. Anya, kapag kinakapos sa budget ang gobyerno o kapag may malaking pera na nawawala dahil sa korupsyon, ang laging nagiging sagot ng mga lehislador ay ang pagpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Para sa kanya, isa itong malaking unfairness. Pahayag ni Professor Magno. Papanahon talagang isulong ito dahil ayaw natin na makita na naman natin at matagpuan yung sarili natin na pagkatapos kurakutin ng pera ng bayan, dagdag na tax ang sagot ng gobyerno. Ang panukalang ito ay hindi na bago. Matagal na raw itong pinag-uusapan at noong 2017 ay naghain pa ng panukalang batas si dating Pangulo at ngayoy Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para sa malawakang overhaul ng BIR, ngunit hindi ito umusad. Ngayon, muli itong binubuhay. Ang mungkahi ng tax expert na si Mon Abrea ay ang pagbuo ng isang bagong ahensya, ang National Revenue Authority o NRA. Sa ilalim ng NRA, pagsasamahin na ang BIR at BOC sa iisang bubong. Ang mamumuno dito ay hindi na coterminus sa Pangulo na nangangahulugang hindi ito basta-basta mapapalitan kapag may bagong administrasyon. Ang layunin, gawing propesyonal ang pamamalakad, palakasin ang ahensya na parang isang GOCC at higit sa lahat, tuldukan na ang padrino system kung saan kailangan pa ng backer na politiko para ma-promote. Para kay Abrea, hindi ang dami ng buwis ang problema. Hindi buwis ang problema, ang sistema ang may butas. Ikinumpara niya ang sitwasyon ng mga Pilipino sa pagbabayad ng first world taxes, ngunit ang natatanggap na serbisyo ay pang third world. Siyempre, mayroon ding kumukontra. Ayon sa Bureau of Customs, bagamat pareho silang revenue collecting agencies, sadyang magkaiba ang kanilang mandato at operasyon. Ang pagsasama raw sa kanila sa iisang bubong ay baka mauwi lang sa mas mabagal na sistema. Kaugnay nito, napag-usapan din ang isa pang pasakit sa mga biyaherong Pilipino, ang travel tax. Sumang-ayon ang mga eksperto na panahon na para ito ay alisin. Ipinaliwanag ni Abrea na ang travel tax ay produkto pa ng martial law noong 1977 na idinisenyo para pigilan ang mga Pilipino na maglabas ng dolyar. Halos 50 taon na ang nakalipas, ngunit nananatili pa rin ito.
Ang tanong niya, saan napupunta ang pera? Bilang patunay, ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa El Nido, Palawan, kung saan inahabot siya ng 12 oras na biyahe sa van, balikan. Ito, anya, ay patunay na hindi ramdam ng ordinaryong turista ang sinasabing tourism infrastructure na pinupunduhan daw ng travel tax. Ang panukalang ito ay isang malaking hamon sa kasalukuyang sistema. Ito ba ang matapang na hakbang na kailangan ng bansa para tuluyang masugpo ang korupsyon sa dalawang ahensya? O isa lamang itong pangarap na mahirap abutin? Yan ang ating aabangan.